Magandang umaga po. Mag-aaral tayo ng verse for today in Matthew chapter 10, verse 8. I'm reading the King James Version. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely you give. Tagalog, pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ang patay, linisin ang mga ketongin, at palayasin ang mga demonyo. Tumanggap kayo ng walang bayad, ipamigay ninyo ng walang bayad. Isa sa mga reasons kung bakit tayo nagkaroon ng verse na ganito is ang pinakapaksa po natin, healing without payment, o yung tinatawag na pagpapagaling ng walang bayad. Nakita nyo naman nung inutusan ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad, wala namang binanggit kung sila yung mga apostles, basta sinabi mga alagad. Sa English, disciples. Ang word disciples ay galing po sa salitang disipulo in Greek. Ibig sabihin, learnings. Alam nyo, sa buhay ng Kristiyano, kailangan mas marami ang natututunan natin kaysa yung dinadaldal natin. Alam nyo kung bakit? Kasi ang bibig natin iisa. Pansinin nyo, ang ilong, dalawa ang butas, ang mata, dalawa ang butas, para malaman natin ang mabuti at masama. Pag huminga ka, papasok ang hangin, malinis na oxygen. Pag nag-exhale ka, lalabas ang carbon dioxide. Ngayon, ganun din po sa tenga. Dalawa rin ang butas ng tenga. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Bakit? Para makinig tayo, matuto. Kaya nga ho sa koleyo, minsan may sinasabi, minsan tatanungin ka sa English, what discipline are you graduate from? Usually, ang salitang graduate, ibig sabihin doctorate or master's degree. O kaya, minsan, simple lang, ano ang tinapos mo? Ang nakakalungkot lang, maraming tao may tinapos, pero walang pinag-aralan. Meron ng mga tao, may pinag-aralan, pero walang tinapos. Mas maganda na yon. Minsan, may mga tao, excuse lang nila dahil hindi sila nakagraduate. Minamata nila yung mga graduate. Yung iba naman, ang napakayabang, graduate, pero hindi naman nila iniisip na hindi lahat ng nasa school ay mapag-aaralan mo. The best teacher is experience with schooling. Balanse po tayo. Ganon din sa healing. Meron akong isang verse dito na babanggitin po sa inyo kanina, yung Matthew chapter 10 verse 8. Sabi ni Jesus, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely you give. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga ketongin, at palayasin ang mga demonyo. Tumanggap kayo ng walang bayad, ipamigay ninyo ng walang bayad. Kaya nga ho, nung naglakad ang mga alagad, dahil binigyan sila ni Lord ng anointing, lahat ng mga naniniwala sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay binigyan niya nito. Kaya nga dito sa number 2, ang ating pinaka-lesson, ang purpose po ay para maibahagi kung ano ang kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos ay malapit na dumating. Malapit na, ganun lang kasimple. So sabi dito sa Luke chapter 10 verse 9, and heal the sick that therein, and say unto them, the kingdom of God is near unto you. Tagalog, at pagalingin ninyo ang may sakit na naroroon. Sabihin ninyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa inyo. May nagtanong sa akin, Pastor,
Bakit doon sa Matthew 10 sabi, buhayin ang mga patay? Pero walang sinabing ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Alam niyo kung bakit? Kasi ang patay hindi na pinapangaralan ng mabuting balita, hindi na pinapangaralan ng gospel. You do not preach the gospel to the dead person. Buhayin ang mga patay. So, pero may mga tao, patay na, buhay ang katawan, pero patay na. Bakit? Hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi rito, pag ikaw'y pumunta sa isang bahay, lugar, o kaya dito sa post na to, nireject nila yung post ko patungkol sa Biblia, ang kaluluwa ng patay na. Kasi ikaw na mismo nagsabing, hindi ako naniniwala kay Vic, hindi ako naniniwala sa Biblia. Mas pinaniniwala nila yung nakagisnan nilang reliyon kaysa sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, bakit nyo pinawalang epekto ang salita ninyo ay ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Ibang topic yon. Pero maganda na yung alam nyo yung background. Kasi kaya binigyan ni Jesus Christ ng gift to heal people is because gusto niya i-authenticate na yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos ay totoo. Katulad namin, may binisita kami may sakit. Yung church, binisita nila yung may sakit at nangihina. Pero ngayon, dahil pinag-pray namin, lumakas yung loob, nagtaas pa ng kamay. And usually, hindi na nagtataas ng kamay yun eh. Alam nyo ang power ng Holy Spirit, minsan ilalagay ng demonyo, mahina ka na, may sakit ka na, matanda ka na. Minsan nakakapagsalita, gusto magpakamatay. Pero nirebuke namin yung spirit. Anong spirit? Spirit of pride. Minsan pride din hindi natin alam. Spirit of rejection. Spirit of unbelief. Yan tatlong yan, laging magkakampihan, the three stooges of demonic possession or demonic control. They try to possess the person. Minsan, dahil sa edad, gusto na magpakamatay. Hindi naman nila kinuwento sa akin, pero magtataka sila paano ko nalaman, ni-reveal in the spirit. Kaya nga mga kapatid, pag nagpagaling tayo, huwag tayong, kung ikaw ay Kristiyano at meron kang gift na ganito, huwag kang maniningil. No? Kailangan free of charge. Pag ang tao ganyan, para magkapera, ay huwag ka na mag-heal. Makukondem ka ni Lord. Sa darating na huling mga araw, Lord, hindi ba kami nagpagaling ng may sakit? Lord, hindi ba kami nangaral ng salita ng Diyos? Kami rito sa Risen Christ, Jesus Bible Church dito sa Caloocan, hindi kami nangongolekta ng pera. Basta kung nagbibigay kusa, o di amen, tulong na yun, pamasahe, merienda ng mga kasama. Pero hindi namin nire-require yan, kapatid, kasi ang pakay natin ay spiritual. Tama yun, nakakapag-provide ka sa gawain ng Diyos. Hindi sa Diyos, dahil hindi naman kailangan ng Diyos yung pera mo eh. This is a ministry. This is servanthood. You serve without money hanggat maaari. Wag na. Pero, practical din. Kailangan din ng pera. Pero hindi tayo mukhang ganon. Hindi tayo nangongolekta ng pera. Hanggat kaya natin, sige, madala lang ang kaluluwa kay Jesus Christ na buhay, magaling, at magpupuri sa kanyang pangalan. Ang purpose is to tell the kingdom of God is near. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Sabi sa Luke chapter 10 verse 9, and heal the sick that therein, and say unto them, the kingdom of God is come near unto you. Sa King James Version, the heal the sick that therein, and say unto them, the kingdom of God is nigh unto you. Sa Luke chapter 10 verse 9, at pagalingin ninyo ang mga may sakit na naroroon, sabihin ninyo sa kanila ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa inyo. Kaya nga nagpapagaling
ng may sakit kasi minsan ang sakit dalawa. Physical, yung sa pangangatawan. Minsan naman mental, sa pag-iisip. Yung mental at saka damdamin, nakokontrol yan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya naman hindi nagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, may demonic force. Kaya sa amin, normally, bago ako pumunta sa isang bahay, kasama yung mga membro ng non-church, pinapanalangin namin hindi lang yung lugar, mismo yung mga nakatira, baka may demonic force. Unknowingly, hindi nila may demonyo, ay huwag niya, o kaya mismo yung sa church, meron din. Kahit saan, sasabihin, Pastor, huwag kang pupunta dyan, nakakahawa yung sakit. Paano ka magmi-ministry kung wala kang lakas loob pumunta sa lugar na yon? Kaya napaka-importante po na yung purpose, heal the sick, sinusunod mo yung utos ni Kristo. Jesus Christ was speaking, not request, but a command. If you examine Luke chapter 10 verse 9, it says, heal the sick that they're in, and say unto them. He did not say, please say unto them. He said, say unto them that the kingdom of God is come nigh unto you. So, therefore, Jesus Christ did not request the disciples to heal the sick and preach that the kingdom of God is near. He said, he did not say, please. He said, say unto them. So, it is imperative in the command. Ito ay pautos, hindi niya sinabing sabihan sila. Ang sinabi niya, sabihin ninyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Paulit-ulit niyang sinabi yan kasi ang tao, ilang minuto lang mawalan ng oxygen ang utak sa brain, mamamatay na. Magpapass out na, magdideliryo na. May stroke, gagaya ko dati, na-stroke ako 4 na beses. Pero buhay pa ako kasi may purpose. Alam nyo, ang isang example yan, baka sabihin nyo, Pastor Vic, ikaw lang nag-isabi niyan . Meron po sa verse sa Bible, sa Luke chapter 4 verse 40, na si Kristo po ay nagpapagaling na may sakit. Ang sabi niya, Jesus heals the sick. No? Sabi sa Luke chapter 4 verse 40, as the sun was setting, all those who had any relatives sick with various diseases brought them to Jesus. He placed his hands on every one of them and healed them. Mga kapatid, naranasan po namin sa church na ito na merong mga gumagaling ang sakit. Maraming beses na. Marami na. Isa na ako doon sa nagpapatotoo na ang Diyos ay nagpapakita ng milagro, nagpapagaling. Ang mga churches na hindi naniniwala na nagpapagaling ang Diyos ng may sakit, ginagamit niya ang kanyang manggagawa sa demonyo yon. Minsan binibiro pa nila, nagpapagaling ay tinutulungan ang demonyo kasi wala silang healing. Dito sa atin, naniniwala kami, ayon sa Biblia mismo, nagpapagaling si Jesus. Paano mo sasabihin Jesus is the same yesterday, today, and forever sa Hebrews chapter 4, verse 13? Kung hindi totoong si Jesus Christ ay nagpapagaling. Sasabihin nila, same yesterday, today, and forever. Tapos, hindi naman nagpapagaling. Hindi mali si Pablo. Mali rin yung church na kinabibilangan mo pag ganon. Pero hindi natin pinag-usapan kung sang church ka. Ang pinag-usapan natin dito na Jesus heals. Kaya malinaw na malinaw sa verse 40 ng chapter 4 ng Luke, ang sabi niya, nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang bawat sakit at may iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y gumaling. Ito po ay isang dramatic
events sa buhay natin. Lahat tayo may drama eh. May comedy. Tinitugtog. Minsan may pagka-drama, pero seriously speaking, nagpapagaling si Jesus. Kaya minsan, hindi na ako nagpipresenta eh. Punta ako sa inyo para pag-pray kayo. Kasi kung talagang gustong magpa-pray, naniniwala yun sa Diyos. Pupuntahan ko, bakit hindi? Pero pagka yung ako na magsasabi, halika punta natin para gumaling. Hindi ako pupunta, alam niyo bakit? Hindi gagaling, alam mo bakit? Hindi naman sila naniniwala sa akin. Hindi naman sila naniniwala sa salita ng Diyos. Ang nag-reject sa akin, ni-reject si Jesus. Ang pinag-usapan po natin dito yung ministry. Kaya hindi tayo namimilit. Sabi nga rito sa yung mismong mga alagad ni Jesus, sign na ikaw ay nananampalataya kay Jesus. Ang pag ikaw, pinatungan mo ng kamay mo ang may sakit, gagaling. Ang totoong mananampalataya ay ipapatong nila ang mga kamay nila na ang may sakit, gagaling. Sabi dito sa Mark 16 verse 18, once these are the signs of those who believe, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Pangako ni Jesus yan sa Mark chapter 16 verse 18. Pupulot sila ng mga ahas, at kung sila ay iinom ng anumang nakamamatay, ay hindi sila masasaktan nito. Magpapatong sila ng mga kamay na may sakit at gagaling sila. Mga kapatid, hindi ko sinabing kumuha ka ng Clorox, uminom ka, hindi ka masasaktan. Ang sinasabi ni Kristo, if by accident, kasi alam ni Kristo ang limitasyon ng tao. Kaya ako, naranasan ko yan, by God's grace, hindi naman ako nasaktan, no? Awa ng Diyos. So, mga kapatid, sa Mark 16:18, it says, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Yung salitang take up serpents o pupulot sila ng mga ahas is the symbol for medicine. Alam niyo ba na ang healing, pag hindi na kaya ng doktor, diyan pumapasok ang ministry ng Panginoon. Minsan, nagpa-check ka na sa doktor, sasabihin sa'yo, cancer na yan, wala nang pag-asa yan. Sa tingin ng mata ng tao, hindi mata ng Diyos. Cancer yan, wala na ba? Pero sa Diyos, meron. Kaya iniimbitahan ko kayo lumapit kay Jesus Christ. Narito kami. Kung kayo ay may problema sa ganyang bagay, i-PM nyo kami o kaya bumisita kayo dito sa Risen Christ Jesus Bible Church. Linggo, 9:30, nandito kami live. At dito naman nila, live din to. So, naniniwala po ako that the Lord heals your diseases. Ang Panginoon ay nagpapagaling sa lahat na may sakit. Sabi nga sa Psalms chapter 103 verse 2 to 3, sabi niya, bless the Lord, O myself, and forget not all His benefits, who forgives all thy hidden sins, who heals your diseases. Kita nyo? Tagalog, binibigyan papuri ko si Yahweh ng buong puso ko at naaalala ko ang lahat ng kanyang mabubuting araw. Pinapatawad niya lahat ng inyong mga kasalanan. Pinapagaling niya lahat ng inyong mga sakit. Take note, lahat. So, walang imposible sa Diyos. Sabi naman niya sa verse 6, yung significance of healing. Bakit may healing? Bakit? Anong hinahanap ng Diyos sa pagpapagaling?
Alam niyo kung ano? Pakinggan niyo to. And when Jesus heard this, sa Mark chapter 2 verse 17, ulitin ko. And when Jesus heard this, He said unto them, those who are healthy don't need a physician, but those who are sick do. I have not come to call the righteous, but sinners. Ang kagalingan ng tao, hindi lang involve ang physical, pati ang spiritual. Kaya nga may sakit affected ang spirit. And when Jesus heard this, He said to them, those who are healthy don't need a physician. Sila ang mga may karamdaman, sila ang may malusog, hindi nila kailangan ng doktor, kung hindi ang mga may sakit. Hindi ako pumunta rito para tawagin ang mga tuwid, kung hindi ang mga makasalanan. Mga kapatid, gumiti kayo. Kung meron kang sakit ngayon, i-PM mo kami. Kung kailangan mo kami papuntahin sa bahay niyo para dalawin, amen. Ibig sabihin, naniniwala ka. Pero yung mga taong ayaw, kami pa magsasabi pupunta, hindi ko ginagawa yun. Kasi pagka gano'n, may doubt yun. Mayroong hindi pa siya sincerong naniniwala. He is not sincerely a believer. Yan po masakit dyan. Kaya minsan, sasabihin, may sakit, wala naman pala. Minsan, ang sakit sa isip. Minsan, nade-depress. Psychological, emotional, nagpuproduce ng cortisol. Cortisol. Para magkaroon ng stress hormone, aatakihin sa puso. Huwag kayong mag-worry. Ibigay niyo lahat kay Jesus Christ. Kasi ako, naranasan ko ma-stroke. Ako nga, UTI lang, umihi ako, dugo, naranasan. Halos mag-pass out ako. Sabi nga nung mga kasama ko sa bahay, nung kami, nagkataon ako yung inatake noon, galing kaming Antipolo. Sabi raw, hindi ko na raw kilala yung mga kausap ko. Pero wala akong natatandaan, naging ganun ako. Ganun pala epekto sa utak. Ano pa lang yun UTI, gawa ng dehydration. Hindi kami nakainom ng tubig. Nalimutan namin. Tapos puro soft drink. Ako'y diabetic, hypertension, mga ganon, etc. etc. May maintenance naman. Kaya lang, what good is maintenance? What good is your health kung wala ka sa Panginoon? Kahit anong gawin mong doktor o konsulta o treatment, kung wala ang Panginoon, mahihirapan ka. So, ang kailangan mo ang Panginoong Jesus, siyang kalutasan sa lahat ng sakit at karamdaman. I hope na-enjoy nyo itong aming tinatawag na verse for today. Bye-bye.